Habang inaabsorb niya ang espiritu ng kanyang mga napaslang, ay naisip niya na ang mga free fights ang kanyang specialty. Dahil maaari niyang ma-refill ng walang sawa ang kanyang stamina habang nakikipaglaban, gamit ang spirit absorption at blood absorption. Dagdag pa bagamat tumataas lamang ng bahagya ang kanyang proficiency sa necromancy sa bawat napapatay niya, ay iba't ibang class naman ng mga skill ang kanyang naa-absorb sa mga ito. Kaya dahil dito ay mas lalo siyang ginaganahan na lipulin ang hanay ng mga kalaban. Samantala habang nagpapatuloy siya sa kanyang pag-atake, ang isa sa mga pinuno ng mga kalaban ay nag-utos na bahagyang umatras at huwag harapin ng harapan si Songyun. Pagkatapos niyang sabihin ito ay muli siyang nagsamon ng mga golem sa harapan ng kanilang hukbo upang pigilan si Songyun. Samantala si Songyun nang makita ang parating na atake ng mga golem, ay ginamit ang isa sa kanyang White Sword 7 technique, White Sword Piercing SKY. At matapos niyang gamitin ang teknik niyang ito, ay walang kahirap-hirap niyang nawasak ang higanteng golem sa kanyang harapan. Samantala ang kanyang mga kasamahan, ay nagulat kung paano niya winasak ang isang malaking golem sa isang atake lamang, ang ilan pa nga sa kanila, ay napatanong kung siya ay tao ba talaga. At kagaya ng kanyang mga tauhan ang kanilang commander, ay muling namangha sa mga ipinapakita ni Songyun, naalala din niya na ang ginamit niyang teknik, ay katulad ng ginamit niya noong iniligtas niya siya kanina. Kaya lalo niyang napatunayan sa kanyang sarili na hindi siya namalikmata lamang. Kasabay nito ay mas naunawaan din niya kung paano ni Songyun ginawa ang teknik na ito, at sa kanyang palagay ay hindi na ito nasasakop ng kahit anong klase ng mga sword technique. Samantala ang mga kalaban habang pinagmamasdan ang ngayon ay wasak ng mga golem, ay tila natataranta na dahil ganoon lamang kadaling winasak ni Songyun ang kanilang pinagmamalaking mga golem. Habang nasa gitna ng kanilang pagkalito, isang lalaki ang lumabas mula sa gitna ng kanilang hanay, sinabi nito sa kanila na huwag silang magpanik dahil nag-iisa lamang ang kalaban. Matapos niyang sabihin ito ay sumigaw sa tuwa ang mga sundalo, dahil nakilala nila na ito ay ang battle priest na si Mober. Kasunod nito ay nag-uutos siya sa kanila na ihanda ang kanilang secret weapon, ang group debuff. Ang ataking ito ay kayang pansamantalang maparalisa kahit na ang isang dragon. Habang sinasabi niyo ito ay isang malaking magic circle ang lumabas sa ilalim ng kanyang mga paa. Pagkatapos ay sinabi niya sa mga sundalo na kung mahuhuli nila si Songyun ay maipapanalo na nila ang Holy War na ito. Sa kabilang banda si Songyun ay nagpapatuloy pa rin sa pagpaslang sa mga sundalo ng kalaban. Habang ginagawa niya ito ay nagsagawa na ng atake ang battle priest patungo sa kanya, ngunit nang tatama na ito sa kanyang likuran, ay mabilis niyang iwinasiwas ang kanyang espada, at pinawalang bisa ang ataking ito ng kalaban. Samantala ang mga kalaban nang makita ang ginawa ni Songyun sa kanilang secret weapon, ay napanganga na lamang sa kanilang pagkagulat. Ang battle priest nang makita ito, ay hindi rin makapaniwala kung gaano kadaling pinawalang bisa ni Songyun ang kanilang group magic, kaya napatanong tuloy siya kung mayroon ba itong kasama na priest na nagpawalang bisa sa kanilang atake. Habang nasa gitna pa ng kanilang pagkagulat, si Songyun ay mabilis na sumugod patungo sa direksyon ng battle priest, at sinaksak ito sa kanyang sikmura. At dahil sa bilis ng pangyayari, ay wala nang nagawa ito kundi ang itanong sa sarili kung sino ang taong ito. Pagkatapos nito ay ginamit ni Songyun ang dugo nito upang atakihin ang mga sundalo na nasa paligid. Sa kabilang banda ang mga kalaban ay namatay na lamang nang hindi man lamang nalalaman kung ano ang bagay na tumapos sa kanila. Sa sandaling ito ay naisip ni Songyun na kung gagamitin niya ang blood manipulation sa lugar na ito, ay magdudulot ito sa kanya ng maraming nakakainis ng mga bagay, kaya niya naisip ang ganitong klaseng ideya ng paggamit ng maliliit na beads ng dugo na parang isang bomba na maraming shrapnels. Samantala ang battle priest na si Mober ay tuluyan ng namatay, at nang makita ito ng mga kalaban ay naisip nila na hindi nila magagawang matalo si Songyun. Kaya kailangan nila munang umatras at tumawag ng isang bishop. Kasabay ng pag-atras ng mga kalaban ay lumabas din ang mga notification na binabanggit na ang lahat ng mga nasa battlefield ay naramdaman ang kanyang presensya hanggang sa kalikang mga buto. Dahil dito ay binati siya ng system dahil sa kanyang pagkumpleto sa kanyang espesyal na assignment na Path of the Conductor. Binanggit din nito na ang karagdagang reward ay matatanggap niya kapag natapos na ang trial.
Ang mga mercenary na nasa kanyang panig ay nagsimula na rin magdiwang dahil sa kanilang matagumpay na laban. Kasunod nito ay lumabas ang notification na binabanggit na natanggap niya ang achievement na Matchless Warrior. Dahil dito ang lahat ng kanyang mga skills ay tataas ng 4. Makalipas ang ilang sandali ay ginabayan na ng Vice Commander si Sungyun patungo sa isang malaking tent. Bago ito umalis ay humingi ito ng paumanhin sa kanya. Dahil sa kanyang pagiging walang galang noong una nilang pagkikita, ngumiti naman si Sungyun at sinabi na wala iyong problema sa kanya, at tinawag pa nga niya ito na orc. Sa kabila ng pagkakarinig nito ay hindi na siya sumagot dahil batid niya na higit na mas malakas ito kumpara sa kanya. Pagkatapos ng maikling pag-uusap na ito ay sinabi niya sa kanya na napapagod na siya at gusto niya munang magpahinga, kaya nagpaalam na din ang Vice Commander at umalis. Habang sinusuri ni Sungyun ang loob ng tent, ay naisip niya na matapos niyang talunin ang ilang libong mga kalaban, ay nagbago ang pakikitungo ng mga ito sa kanya at in-upgrade pa nga ng mga ito ang kanyang barracks sa isang malaking tent na katulad nito. Pagkatapos nito ay binuksan niya ang status window na lumabas noong nasa gitna pa siya ng laban. Binanggit dito na dahil sa dami ng kanyang mga napatay at mga na-harvest na mga kaluluwa, ang kanyang talent bilang isang death god ay nagsisimula ng mabuo. Agad namang naalala ni Sungyun kung saan niya nakita ang mga salitang ito, at ito ay nakita niya noong nag-rank up ang kanyang trait na necromancy, at binanggit nga doon na ang kanyang death god's qualities ay nagkaroon ng enlightenment. Kasabay nito ay naisip din niya na ang kanyang necromancy trait ay nagsisimula ng mag-ugat sa kanyang pagkatao, ngunit kasabay din nito ay napatanong din siya kung ano ang ibig sabihin ng God of Death na tinutukoy nito. Habang iniisip niya kung ano ang ibig sabihin nito, ay nabuo sa kanyang isipan ang isang imahe na naglalarawan kung paano niya naiisip ang God of Death. Ngunit habang nasa kalaliman ng kanyang pag-iisip ay natawag ang kanyang pansin ng isang bagay, kasunod nito ay mabilis niyang inatake ang itaas na bahagi ng tent, at matapos nga niyang gawin ito ay nalaglag mula rito sa Riniel, na agad na bumagsak sa sahig. Matapos makarecover sa kanyang pagkahulog, ay sinabi niya na gaya nga ito ng kanyang inaasahan mula sa kanya. Sa kabilang banda si Sungyun ay tila nagulat sa kanyang presensya, at tinatanong kung ano ang ginagawa niya rito. Sinabi pa niya na mabuti na lamang at hindi siya naglabas ng killing intent, dahil kung nagkataon ay napatay niya siya. Sinabi naman na Riniel na dahil sa kanya buhay pa siya ngayon, mabilis namang nagtanong si Sungyun kung ito ba ang culture ng mga taga dito, na ipaabot ang kanilang pasasalamat na gaya ng isang magnanakaw. Natataranta namang sumagot si Riniel, at sinabi na hindi ganoon yon, pagkatapos ay sinabi niya na alam niya na hindi siya isang mercenary. Sa pagkakataong ito ay si Sungyun naman ang nagulat, at naisip na magiging nakakainis ito, dagdag pa naisip din niya na ang isang taong may suspetsa na sa kanya, ay hindi madaling mapapaniwala na isa talaga siyang mercenary. Naisip tuloy niya na maaaring ang naging dahilan nito ay ang masyado niyang pagpapasikat sa gitna ng battlefield. Nang mapansin ni Riniel na hindi siya sumasagot, ay sinabi niya na kaya niya nasabi ito ay dahil naramdaman niya ang presensya ng isang Diyos sa kanyang mga pinakita sa battlefield, at dahil dito kaya niya naisip na hindi ito magagawa ng isang mercenary lamang. Pagkatapos sabihin ito, ay biglang naging seryoso ang ekspresyon ni Riniel, at tinanong kung ano talaga ang kanyang identity. Sa pagkakakita nito ay sinabi ni Sungyun na siya ay ang proxy na pinadala ng God of Darkness, o sa madaling salita, ay ang God's Apostle. Habang sinasabi niya ito ay napaisip siya na upang maiwasan ang mga nakakainis na mangyayari, ay kailangan niyang magsinungaling para hindi na humaba ang usapan. Sa kabilang banda si Riniel nang marinig ang pahayag na ito, ay biglang nanginig, at tinatanong kung totoong siya ay isang apostol. Samantala si Sungyun nang makita ito ay napaisip kung nabisto na ba siya sa kanyang pagsisinungaling, ngunit iba sa kanyang iniisip, ay biglang lumuhod si Riniel at binati siya bilang isang apostol, at humihingi ng paumanhin sa kawalan niya ng respeto sa isang apostol. Nagulat naman si Sungyun sa biglaang pangyayaring ito, at sinabi sa kanya na hindi niya na kailangang gawin ang mga bagay na ito. Pagkatapos maitayo si Riniel, ay sinabi niya na isekreto na lamang ang kanyang mga narinig sa kanya, dahil magiging masama ito kung ma-expose ang kanyang identity sa isang SPY. Matapos marinig ito ay tinanong niya kung okay lang ba na sinabi niya sa kanya ang importanteng impormasyon na ito.
sinabi naman ni Songyun na okay lang ito. Dahil ang mga tunay na kakampi ay makikilala ang isa't isa sa kanilang pagtatagpo, sa pagkarinig ng pahayag na ito ay biglang namula ang mukha ni Reniel. Samantala lumabas ang mga notification na binabanggit na ang special assignment na Object of Admiration ay nagsimula na. Binanggit dito na kailangan niyang makatanggap ng admiration mula sa pinakamalakas na mercenary ng kanilang kampo at pataasin ang lakas ng kanyang kakamping hukbo. Binanggit din dito na ang pinakamalakas na mercenary ay mamarkahan ng isang araw at tanging siya ang makakakita nito. At kapag nakumpleto niya na ang special assignment, ay kahit hindi na siya ang namumuno sa hukbo, ang pinakamalakas na mercenary ang gagawa nito para sa kanya. Dagdag pa kapag nakumpleto niya ito, ay makakatanggap din siya ng karagdagang reward pag natapos na ang trial. Matapos nga niyong mabasa ang lahat ng ito, ay biglang lumitaw sa ulo ni Reniel ang araw na tinutukoy ng notification. Binanggit din ng isang mensahe na ang pinakamalakas na mercenary sa kanilang allied camp ay si Reniel Acer. Sa sandaling ito ay iniisip ni Songyun na matapos niyang malampasan ang special assignment na Path of Conductors, kung paano niya pamumunuan ang hukbong ito. Ngunit ngayon na lumabas na si Reniel ay alam na niya kung sino ang aatasan niyang mamuno sa kanila. Sa pagsasaisip nito ay hinawakan ni Songyun ang kanyang kamay na parang isang magkasintahan, at naisip na dahil sa tulong niya, ang trial na ito ay magiging mas madali kaysa sa kanyang inaasahan. Pagkatapos ng pangyayaring ito, ay muling sinuri ni Songyun ang kanyang status window, at kontento siya sa kanyang nakikita, dahil sa ngayon ang kanyang mga stats ay lumampas ng lahat sa 3 digits. Kasunod nito ay naalala niya na marami siyang naabsorb ng mga skills noong nakaraang laban, kaya naisip niya na oras na para organize ang lahat ng mga skills na ito. Kasunod nito ay pinakita ng isang status window ang lahat ng mga skills na mayroon siya ngayon. Pagkatapos nito ay ipinakita naman ang mga bagong skills na kanyang natanggap noong nakikipaglaban siya. Kabilang sa mga ito ang Charisma, Alchemy, Low Roar, Land Ascension, Glutton, Fast Track, Brewing, Wolf Step, Dignity Rise, at Swift Maneuver. Sa pagkakakita ng lahat ng ito, ay napagtanto ni Songyun na marami siyang natanggap na mga skill noong huling laban, ngunit napagtanto din niya na ang mga skill na ito ay hindi niya kailangan sa ngayon, kaya wala na siyang ibang pagpipilian, kundi gamitin ang kanyang skill na Synthesis. Kasunod nga nito ay inactivate na niya ang kanyang unique skill Synthesis, kasabay nito ay nag-activate din ang kanyang authority na Hero's Blessing. Matapos mangyari ito ay nagulat si Songyun, dahil hindi niya inaasahan na mag-activate ito sa ganitong oras, dahil dito ang kanyang swerte ay pansamantalang tumaas ng malaki. Habang nagugulat pa si Songyun sa mga nangyayaring ito, ay biglang umilaw ang kanyang tent, na nagpapahiwatig na ang kanyang skill na Synthesis ay nagsimula na. Kasunod nito ay lumabas ang mga skill na Absolute Attraction, Dark Wolf Step, at Steel Consumption. Matapos makita ang mga pinalakas na mga skill na ito, ay ngumiti si Songyun at sinabi na ang kapangyarihan ng kanyang Hero's Blessing ay tunay na kamangha-mangha. Pagkatapos nito ay tinuon naman niya ang kanyang pansin sa hawak niyang espada, at naalala niya ang bagong skill na napunta dito, na tinatawag na Soul Ego Granting. Binabanggit na ang skill na ito ay naabsorb mula kay Challenger Sandal, at maaari itong magbigay ng Soul Ego sa isang barrier, o item na gumagamit ng spells o magic. Binabanggit din na ang epekto ng skill na ito ay maaaring magbigay ng isang Soul Ego sa isang item, na ang angkop para dito, at ito ay random na mag-inhabit sa item na ito. Dagdag pa matapos gamitin ang skill ay tuluyan na itong mawawala, at ang Soul Ego na napunta sa item ay magkakaroon ng potensyal na mas lumakas, at ito ay tutulong sa gumagamit ng item sa abot ng makakaya nito. Matapos mabasa ito, at malaman na mawawala na ang skill kapag ginamit niya na, ay napaisip tuloy siya kung saan niya gagamitin ito. Makalipas ang ilang sandali ay inactivate niya na ang engrave skill na Soul Ego ng kanyang True Blood Heavensward. Sa sandaling ito ay lumulutang na sa kanyang harapan ang dalawa sa kanyang pinakamahalagang sandata, at iniisip niya kung alin sa dalawang ito ang paggagamitan niya ng skill. Habang nasa gitna ng kanyang pag-iisip, ay naisip niya na kung lalagyan niya ng Soul Ego ang isa sa mga sandatang ito, ay magkakaroon na ito ng sarili niyang personalidad, na tutulong sa kanya na mas lumakas sa hinaharap.
Kaya sa pagsasaisip nito ay ginamit niya na ang skill sa True Blood Heaven Sword. Naisip niyang dito ito gamitin, dahil ang item na ito ay isang growth type, kaya wala nang mas mabuting piliin kung hindi ito. Habang nangyayari ang pag-grant ng Soul Ego, ay nagkaroon ng malakas na liwanag na nagmula sa espada, at pagkatapos nito ay nakita niya ang bagong kumikinang na itsura nito, at binanggit din ng isang mensahe na ang True Blood Heaven Sword ay nagkaroon na ng Soul Ego, at ang pangalan nito ay The Seventh. Kasabay nito ay biglang nagsalita ang espada, at nagsimula itong tumawa na sinasabi na matagal na rin siyang naglalakbay sa kawalan, at ngayon ay muli siyang bumalik sa mundo ng buhay. Iniutos pa nga nito kay Sungyun na sambahin siya. To be continued sa Season 3 Part 5. Huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe. Maraming salamat sa panonood. God bless you all.